Kilat News Updates. Mga balita ngayon, most wanted ng Calabarzon na umano'y NPA leader timbog sa Lucena City. Pilipinas magpapadala ng 114 personnel sa Myanmar, tulong para sa mga Pilipinong apektado ng lindol sa Myanmar, tiniyak ng gobyerno. Pagsusuri ng COMELEC sa mga makina at balota para sa halalan nagpapatuloy. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang number 1 most wanted person ng Calabarzon at sinasabing leader ng New People's Army o NPA sa isang operasyon sa Barangay 5, Lucena City, Quezon Province, kamakailan. Kinilala ang naaresto bilang si Darwin Palo alias Queen, ang kolektor umano ng permit to campaign ng NPA sa mga kandidato sa Quezon at itinuturing na isa sa most wanted criminals sa Calabarzon. Ayon kay Major General Cirilio Balauro Jr., nadakip si Palo noong Marso 27 sa isang operasyon ng 85th Infantry Battalion katuwang ang Lucena City Police Station. Nahaharap si Palo sa 6 na warrant of arrest na may kinalaman sa mga kasong attempted murder, multiple attempted murder, double homicide, frustrated homicide, attempted homicide at paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020. Magpapadala ang bansa ng 114 na personnel para tumulong sa humanitarian assistance and disaster response operation sa bansang Myanmar na niyanig ng magnitude 7.7 na lindol noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer at USEC Claire Castro, inaasahang lilipad pa Myanmar bukas, Abril 1 ang Philippine contingent mula sa DOH, AFP, BFP at MMDA, gayon din ang ilang tauhan mula sa Apex Mining Corporation at First Gen Emergency Development. Samantala, maglalaan ang gobyerno ng 5.7 million pesos na pondo para sa mga Pilipinong apektado ng lindol sa Myanmar. Ayon kay DFA USEC Eduardo De Vega, ang standby fund ay maaaring magamit bilang cash assistance, shelter at plane tickets kung sakaling naisin ng mga Pilipino roon na bumalik na ng Pilipinas. Kaugnay nito, wala pa ring impormasyon ng DFA tungkol sa 4 na nawawalang Pilipinong guro na nanunuluyan sa gumuhong apartment building sa Mandalay City. Umaasa ang mga pamilya ng nawawala na mare-rescue ang kanilang mga kaanak sa lalong madaling panahon. Sa huling ulat ay umabot na sa 1,700 ang nasawi sa lindol sa Myanmar. Patuloy ang pagsusuri ng Commission on Elections o COMELEC sa mga makinang gagamitin sa halalan ngayong Mayo 12. Sa kasalukuyan, 47,000 automated counting machines na ang sumailalim sa pre-election logic and accuracy test o PRELAT, habang 63,000 pa ang kinakailangang iproseso upang matiyak ang maayos na bilangan ng boto. Samantala, handang ipamahagi ang milyong-milyong balota para sa Visayas at Mindanao matapos dumaan sa quality check. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, tinatapos pa ang mga balota para sa Luzon. Ang lahat ng naaprobahang balota ay ligtas na nakaimbak sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Upang maiwasan ang anumang aberya, magsisimula ang delivery ng mga balota sa Abril 20 at magtatagal hanggang Mayo 5. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.